Today mga ka-RM Ventures, with me, nandito si Dr. Raymond Bayawa, a adult cardiologist and electrophysio. So ngayon, ita-topic natin is all about yung tinatawag na pacemaker. Doc, ano nga ba itong mga pacemaker na to na nilalagay sa mga pasyente? Okay, so ang mga pacemakers, they come in different shapes and sizes. Pero in general, these are small devices that are, literal yung battery ng puso. So, usually we put it sa patient's chest and connect it to the heart para yung puso bumilis ang tibok. Okay, usually yung mga patients na nilalagyan ito, these are patients who suffer from very slow heart rates, mabagal ang puso nila. Sa sobrang bagal ng puso, and sometimes they develop symptoms. Okay, so usually yung symptoms ng mabagal na heart, yan usually yung madaling mahilo, sometimes madaling mapagod din, and may iba nawawalan ng malay because of the very slow heart rate. So these are yung mga patients na kailangan lagyan ng mga pacemakers pag na-document natin yung mabagal ng puso. Yan. Doc, ano ba yung mga initial na nararamdaman ng isang ordinaryong tao para sila ay magpa-check up din, sila ay mga candidate na lagyan ng pacemaker? Okay. So, hindi naman necessarily na pag mabagal ang heart mo, kailangan mo ng pacemaker. Okay. So, kasi sa pag-aaral ng heart, usually, ang normal na range ng heart natin, heartbeat is usually 60 to 100. Yes. Kapag bumaba siya to less than 60, yan yung tinatawag natin bradycardia or slow heart rate. Mabagal yung tibok ng puso. Pero, hindi necessarily pag less than 60 ang heartbeat mo, kailangan mo na ng pacemaker. So, usually, kailangan kasabay nung pagbagal na yun, yung symptoms ng pagkahilo, pwedeng panghihina, or pagkawalan ng malay because of the slow heart rate. So, kailangan ma-document yun para masabi na itong patient na to definitely will need a pacemaker. Yung mga candidate lagyan. Yes, Yan. Yan. Doc, as a adult cardiologist, ano na lang yung maipapayo natin sa ating mga viewers if ever na may nararamdaman sila? Okay, kung tungkol sa heart rate sa pacemakers, usually medyo dapat vigilant tayo in checking the heart rate, lalo na pag may mga symptoms tayo na, let's say, madaling mahilo, madaling hingalin, madaling mapagod, pwedeng puso ang cause niyan and one of the reasons could be a slow heart rate. So, pinakasimpleng pwedeng gawin ng isang ordinary tao is to have a check-up done sa isang cardiologist. And usually, ang gagawin lang naman dyan is yung check-up, kasama na dun yung pag-check ng heart sounds, and at the same time, yung pag-check ng pulse rate and ECG. Yan, the usual doc, ECG, to the echo, yan. Yan, so kung may mga nararamdaman po ang ating mga viewers, so huwag kundi magpa-check up. So ito na naman po yung another Usapang Puso. Thank you, Doc Bayawa. Maraming salamat po. Ingat palagi.